Sa buong kasaysayan ng pananampalatayang Kristiyano, ang mga tao ay nagpapabautismo sa tubig. Marahil ay meron ka pa ring mga tanong na hindi pa nasasagot tungkol sa bautismo. Bakit nga ba ito ginagawa? Kailangan pa ba ng bautismo para maligtas ang mga tao? Sa video na ito, lilinawin natin ang ilan sa mga tanong na ito at magbibigay tayo ng mga pangunawa sa kahalagahan ng bautismo sa tubig. Kapag sinabing bautismo, ang ibig sabihin nito ay ang paglubog sa tubig. Sa panahon ng Biblia, nakita natin dito ang figura ni Juan Bautista na nagpasimula ng pagbabautismo. Malinaw din na ang Panginoong Jesucristo ay nagpabautismo sa tubig. Ito nga isinasabi sa Mark chapter 1 verse 9. Nang panahong iyon, dumating si Jesus mula sa Nazaret mula sa Galilea at siya ay binautismohan ni Juan sa ilog Jordan. Bukod dito, ang pagbabautismo sa tubig ay nagpapakita na tayo ay sumusunod sa utos ng Panginoong Jesucristo dahil ang pagbabautismo sa tubig ay malinaw na nakasaad sa Biblia. Sa Mateo chapter 28 verse 19, kaya tumayo kayo, gawin ninyong mga alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismo ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Nakita natin na kung ang Panginoong Jesucristo mismo ay nagpabautismo, tayo din bilang tagasunod niya ay dapat nating gawin ito. Mahalaga din na malaman na ang bautismo sa tubig ay hindi lamang tradisyon o ginagawa lamang ng mga tao dahil ito ay nakasanayan. Dahil ang pagbabautismo ay sinasabi at inuutos mismo ng Panginoong Jesucristo sa Biblia. Sa pagsunod mo sa Panginoong Jesucristo, ipinapakita mo na wala nang balikan pa. Dahil sa pagsunod mo sa Panginoong Jesucristo, ipinapakita mo na wala nang balikan pa, kaya tayo ay nagpapabautismo. Ito ang nagpapatunay na tayo ay bago ng nilalang sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo at hindi na katulad ng dati. Ngayon ang kasagutan kung kailangan ba nating magpabautismo para maligtas o maliligtas ba tayo sa pamamagitan ng bautismo. Ang sagot ay hindi. Mga kapatid, hindi tayo nagpapabautismo para maligtas. Ang bautismo ay hindi requirements para makapunta sa langit. Kaya tayo ay nagpapabautismo, ibig sabihin tayo ay naligtas na. Dahil kung nanampalataya tayo sa Panginoong Jesucristo, meron na tayong kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Alam natin na ang tanging paraan lamang sa kaligtasan ay ang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo at wala nang iba pang paraan. Sinasabi nga sa Gawa chapter 4 verse 12, walang kaligtasan sa kanino paman sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Ang bautismo sa tubig ay sumasagisag sa lubos na pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Gayun din, tayo ay nagpapabautismo dahil proud tayo bilang tagasunod ng Panginoong Jesucristo sapagkat ang pananampalataya sa Kanya ay hindi dapat tinatago kundi ipinapakita, ipinagmamalaki at isinasabuhay. Dahil doon, naniniwala din tayo na ang Panginoong Jesucristo ay namatay sa krus upang bayaran ang ating mga kasalanan. Siya ay inilibing, siya ay nabuhay na maguli upang tiyakin ang ating lugar sa langit. Ang bautismo sa tubig ay isang magandang larawan na ginawa ng ating Panginoon para sa atin. Habang tayo ay lubusang nakalubog sa tubig, sinasagisag natin ang paglilibing kasama niya. Nangangahulugan na tayo ay patay na sa kasalanan. Sa Colosas chapter 2 verse 12, sa pamamagitan ng bautismo, nailibing kayong kasama ni Kristo at muli rin kayong nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kapag tayo ay ibinangon mula sa tubig, tayo ay simbolikong nabuhay na maguli at ibinangon sa bagong buhay at pag-asa kay Kristo. Pero kung iniisip mo na ang bautismo ang paraan para maligtas ka, ito ay malaking pagkakamali. Tingnan na lamang natin ang halimbawa sa kwento ng Biblia tungkol sa isang taong naligtas kahit hindi na bautismohan sa tubig. Ito ay ang kriminal sa krus na kasama ng Panginoong Jesucristo, kung saan sa huling sandali ng kanyang buhay, sinabi niya na alalahanin siya pagdating ng Panginoong Jesucristo sa langit. Ang magnanakaw ay nanampalataya, bagamat hindi siya nakaranas ng bautismo sa tubig. Sa sandaling iyon, siya ay espiritual na nabautismohan sa kamatayan ni Kristo at pagkatapos ay ibinangon siya sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pananampalataya niya. Tandaan natin na kung ang bautismo lamang sa tubig ang kaligtasan, hindi na sana nangaral sa mga disipulo ang Panginoon at hindi na rin sana tayo nagbabahagi ng salita ng Diyos magpahanggang ngayon. Tandaan na ang bautismo sa tubig ay hindi naglilinis ng mga kasalanan ng tao. Ang naglilinis sa ating mga kasalanan ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo, ang kanyang dugo at hindi ang bautismo. Sabi nga sa 1 Peter chapter 3 verse 21, ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. Hindi nito nililinis ang dumi ng katawan. Ito'y pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Inililigtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Mga kapatid,
Kaya po tayo binabautismuhan dahil simbolo lamang ito na tayo ay nilinis ng Diyos dahil sa kanyang pagkamatay at higit sa lahat sa kanyang muling pagkabuhay. Gaya ng nabanggit kanina, ang bautismo sa tubig ay hindi paraan para makapunta ka sa langit, ngunit ito ay katibayan lamang na ikaw ay naligtas at napalaya na sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Ipinapahayag nito na hindi mo na itinuturing ang iyong buhay bilang iyong sarili. Ang iyong buhay ngayon ay pag-aari na ng Diyos. Muli po, sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.